magampanin. Magampanin. Bubuo tayo ng mapagkalingang tahanan. Buong bayan, Buong bayan. tutulungan. Tutulungan. Ang pag-unlad ng kabataan simulan sa tahanan. Magandang araw at maligayang paglahok sa mapagkalingang tahanan ng Save the Children. Dala namin ng iba't ibang mga laro at gawain upang matulungan ng mga magulang at tagapangalaga na suportahan ang pag-unlad ng kanilang mga anak na sanggol hanggang 17 gulang. Ngayong ang pag-aaral ng mga bata ay ginagawa sa loob ng ating mga bahay, higit na mahalaga ang patnubay at gabay ng mga magulang. Pag-uusapan natin sa mapagkalingang tahanan ang mga karapatang pambata, mga aspeto ng kanilang pag-unlad, pagpapahalaga sa positibong pagpapalaki ng mga bata, pagsusulong ng kanilang pag-aaral at proteksyon, at pagsiguro ng kanilang kalusugan at kaligtasan, lalo na ngayon sa panahon ng COVID-19. Tandaan na kilalang kilala ninyo ang inyong mga anak, kaya kayong mga magulang at tagapangalaga ang una at pinakamagaling nilang guro. Ang sesyon natin ngayon ay nakasentro sa muling pagtuklas sa mundo ng mga nagdadalaga at nagbibinata. Mahalaga ang papel ng mga magulang at tagapangalaga sa pagbibigay ng gabay sa mga anak at mas kinakailangan ito sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata kung kailan sinisimulan nilang matuklasan ang tungkol sa kanilang sexual at reproductive health. Pag-uusapan natin ngayon ang wastong pangangalaga ng katawan o personal hygiene at ang kahalagahan nito sa kalusugan at kumpiyansa sa sarili ng mga nagdadalaga at nagbibinata. Halina't alamin natin! Dahil marami na ang nagbabago sa katawan ng mga adolescent, mahalaga ang pagtutok sa pag-aalaga sa kanilang katawan at kalusugan. Ang personal hygiene ay tumutukoy sa mga bagay na kailangang gawin upang panatilihing malinis at malusog ang ating pangangatawan. Ang regular na paglilinis ng katawan ay epektibo na panlaban sa mikrobyo na nagdudulot ng iba't ibang sakit. Bilang magulang, mahalaga may turo natin ang personal hygiene sa ating mga anak hanggang sa makasanayan na nila itong gawin. Paano nga ba ang tamang paglilinis ng katawan? Ugaliin maligo araw-araw. Linisin ang ulo gamit ang shampoo. Sabunin ng mabuti ang iba pang bahagi ng katawan na maaaring magkaroon ng mabahong amoy tulad ng kilikili, singit at paa. Suklayin ang buhok at maingat na linisin ang ilong at tenga. Magsipilyo gamit ang toothpaste na may fluoride. Pagkatapos mag-almusal at bago matulog upang maiwasan ang pagkasira ng ngipin at pagkakaroon ng mabahong hininga. Kapag uubo o babahing, laging takpan ng bibig gamit ang tissue, panyo, o loob ng siko at agad maghugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig. Lagi din paalala nila nanay at tatay ang palagi ang paghugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig sa loob ng 20 segundo. Gawin ito bago kumain o humawak ng pagkain, pagtapos gumamit ng palikuran, pagtapos umubo o bumahing, kapag may nakikitang dumi sa kamay at bago humawak ng sanggol. Siyempre, kailangan din gupitin ang mga kuko upang hindi pumasok ang mga bakterya sa katawan. Dahil nagbibinata na ako, kailangan ko nating mag-ahit ng tama at gumamit ng tawas o deodorant pagkatapos maligo. Dahil pawisin na ako, mainam din ang pagpapalit ng damit at salawal. Kapag malinis ang katawan, mas komportable kaming makisalamuha sa ibang tao.
Ang pagiging malinis ay isang importanteng bahagi ng pagiging malusog. Para sa mga adolescent, mas titibay ang kumpiyansa sa sarili kapag malinis at maayos ang pangangatawan. Mga magulang, maging role model sa inyong mga anak at ipakita sa kanila ang inyong good personal hygiene habits. Kahit nagkakapare-pareho ang mga isyu ng mga adolescent sa pangangalaga sa kalusugan, kailangan pa ng karagdagang tulong ng mga babae, lalo na pagdating sa pagreregla. Kaya naman, mahalagang malaman ng mga magulang at mga nagdadalaga ang mga tamang impormasyon tungkol dito. Ayon sa mga eksperto, ang menstruation ay panahon ng normal na paglalagas ng lining ng matris. Ang mga nalalagas na lining na ito ang lumalabas na dugo. Paulit-ulit itong nangyayari sa mga babae mula puberty hanggang menopause, kadalasan tuwing 21 hanggang 35 araw. Maaaring magsimula ito sa edad na 8 hanggang 18, ngunit kadalasan na nararanasan ito sa mga batang babae na nasa edad na 10 hanggang 14. Ang pagkakaroon ng regla ay maaaring tumagal mula 2 hanggang 7 araw. Ang mga sintomas na kadalasang nararamdaman bago datnan ng regla ay ang pananakit ng ulo, puson o balakang. Kasama na din dito ang pagiging maramdamin o sensitibo. Tandaan na ang lahat ng batang babae ay pinagdadaanan ng pagbabago na ito. Ang pagreregla ay senyales ng normal na paglaki at pagbabago. Sa madaling salita, ikaw ay malusog at lumalaki nang naaayon sa iyong edad. Alam niyo ba na may mga myths o paniniwalang batay sa tradisyon tungkol sa pagreregla? Ibig sabihin, hindi ito nakabatay sa siyentipikong pag-aaral. Mga magulang at anak, makinig at sagutin kung ang mga pahayag tungkol sa pagreregla ay myth or fact. Handa na ba kayo? Lumundag mula sa pangatlong baitang ng hagdanan para 3 araw lang tumagal ang pagreregla. Ito ay isang myth. Bukod sa delikado itong gawin, ang paglundag sa hagdanan ay walang koneksyon sa kung ilang araw tatagal ang regla ng isang babae. Pwedeng maligo ang mga babae kung sila ay may regla. Ito ay isang fact. Ang pagligo at paghugas ay mga tamang gawain para mas maalagaan ang kalusugan ng mga babae kapag may regla. Hindi ito magdudulot ng sakit o pagkabaliw at makakatulong ito sa pagsugpo ng anumang impeksyon o amoy habang nireregla. Ang unang regla ay pinapahid sa mukha para hindi magkakatigyawat. Ito ay isang myth. Ang pagkakaroon ng tigyawat ay normal para sa mga nagdadalaga at nagbibinata. Para mapanatiling malinis at makinis ang kutis, ugaliin ang paghugas ng mukha gamit ang sabong panligo at tubig. Nakakapagpahinto ng regla ang pagkain na anumang maasim o maalat. Ito ay isang myth. Walang bawal kainin ng mga mayroong regla. Mahalaga sa isang nagdadalaga na kumain ng husto. Kailangan ng kanyang katawan ang sapat na bitamina at sustansya upang tama ang kanyang paglaki. Kapag nagregla na ang babae, ay maaari na siyang mabuntis. At kapag naglalabas na ng punla ang mga lalaki, ay maaari na rin makabuntis. Ito ay isang fact. Naglalabas ang isang babae ng itlog kada buwan, na kung ma-fertilize ito ng punla na nilalabas naman ng lalaki, maaaring mabuntis ang babae. Kaya dapat ingatan ng mga nagdadalaga ang katawan at sarili para maiwasan ang maagang pagbubuntis.
Sana ay nag-enjoy kayo sa ating mini activity. Ngayong naunawaan natin ang pagkakaroon ng regla o menstruation, alamin natin kung paano mas magiging malinis, ligtas at suportado ang mga nagdadalaga pagdating sa pagreregla. Pag-usapan natin ang menstrual hygiene management. Paano nga ba mapapangalagaan ang sarili pagdating ng regla? Una, maligo araw-araw upang luminis at makarelax ang katawan. Hugasan ng pribadong parte ng katawan gamit ang sabong panligo at malinis na tubig. Pangalawa, gumamit ng tuyo at malinis na sanitary pads o pasador. At balitan ito tuwing 3 hanggang 5 oras o kapag pakiramdam mo ay puno na. Pagkatapos gamitin, ibalot ang sanitary pad sa plastic o papel at itapon sa tamang basurahan. Huwag magtapon sa kung saan-saan. Kung gagamit ng pasador, dapat labhan sa sabon at tubig at ibilad sa ilalim ng araw. Pangatlo, laging maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon pagkatapos gumamit ng palikuran o magpalit ng sanitary pads o pasador. At pang-apat, huwag kalimutan magsabi sa mga nakatatanda kung nakakaramdam ng anumang sintomas ng impeksyon tulad ng pananakit, pangangati, o kakaibang kulay at amoy sa pribadong parte ng iyong katawan. Paano naman masusuportahan ng mga lalaking miyembro ng pamilya ang isang nagdadalaga? Pinaliwanag namin na JB at Yana, ang menstruation o pagreregla ay normal na nangyayari sa mga babae sa kanilang pagdadalaga. Kaya wag natin silang tuksohin o pagtawanan. Sa halip, maging sensitibo tayo sa kanilang nararamdaman. Bawat batang lalaki at batang babae ay maaaring magbigay ng suporta o tulong sa panahong ito. Dagdag pa nito ay pinapaalalahanan namin sila na maaari silang lumapit sa amin bilang magulang o sa pinagkakatiwalaang babaeng guro, miyembro ng pamilya, barangay health worker o nurse kung sila ay may katanungan at nangangailangan ng suporta tungkol dito. Sa pagtatapos ng sesyong ito, natutunan natin ang wastong pangangalaga sa kalusugan ng mga adolescent at mas naunawaan din ang tungkol sa pagreregla ng mga nagdadalaga. Gamitin natin ang impormasyon na ito upang mas maging sensitibo tayo sa pangangailangan nila at upang magkaroon rin ng panibagong antas ng respeto sa kababaihan. Kapag bukas ang mga magulang na mapag-usapan ng mga bagay na ito, mas mapapagtibay ang pagpapahalaga at kumpiyansa sa sarili ng kanilang mga anak. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga mensahe at gawain natin ngayong araw. Makatutulong ito sa ating pagsuporta sa pag-unlad ng mga bata. Tandaan, suportahan natin ang ating mga kabataan na maging healthy, empowered, and responsible teens. Kung gusto ninyong iparating sa Save the Children ang naging karanasan sa sesyon na ito, i-text ang tahanan, space, inyong pangalan, space, edad ng anak, space, inyong mensahe, at isend sa 225-6677. O kaya, sumali sa iba't ibang grupo ng Save the Children Philippines Facebook page. Tandaan, ligtas, may suporta, at umuunlad ang bata sa kanyang mapagkalingang tahanan. Virus, layo-layo, di ka dapat nandito. Bata ay dapat malusog. Virus, layo-layo. COVID-19, layo-layo, di ka dapat nandito. Pamilya ay mag-aaral, tuluyang pag-unlad.